Matapos na maabandona ng kanyang ina, kailangan harapin ng batang lobo ang malupit na mundo ng mag-isa at mamuhay kasama ang mga tao na mas halimaw pa kaysa sa hayop. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang White Fang mula sa taon ng 1991. Isang babaeng lobo ang binaril sa puso ng isang hunter at upang makita ang anak nito sa huling pagkakataon kinaladkad nito ang kanyang sugatan na katawan sa nagyayelong bundok hanggang sa marating nito ang kanilang pugad. Namatay ito ngunit tingin ng kanyang anak na ito ay natutulog lamang kaya marahan niya itong dinilaan upang magising ito. Gayunpaman hindi ito nakatanggap ng kahit anong tugon kaya tumabi ito sa tabi ng kanyang ina at matapos ng isang araw na nagyayelo na tumakip sa kanilang katawan na pagtanto ng batang lobo na ang kanyang ina ay wala ng buhay. Umatungal ito sa labis na paghihirap at dahil sa wala na itong ina na mag-aalaga sa kanya ang lobo ay nakaligtas sa malupit na mundo at sa lalong madaling panahon narinig nito ang alulong ng iba pang lobo at mabilis niya itong sinundan at nakita nito ang isang grupo ng mga lobo. Gayunpaman bago pa makasunod ang batang lobo naglaho ang mga lobo at hindi nag-iwan ng anumang bakas. At dahil hindi alam ang gagawin sa mapanganib na nagyayelong lugar nagpatuloy itong maglakad ng walang patutunguhan at nadulas sa gilid ng isang yelo at nahulog sa isang kuweba. Ang kapaligiran sa kuweba ay nakakatakot at ang batang lobo ay tumakbo palabas ng kuweba at hindi sinasadya dumating ito sa baybayin ng isang lawa at nais nitong uminom ng tubig upang mapunan ang kanyang enerhiya. At sa kabilang panig ng lawa may isang lalaki na si Jack na sinusubukang kumuha ng tubig para sa kanyang sarili. Sinipulan nito ang lobo ngunit ang lobo ay hindi pa nakakakita ng isang tao kaya natakot ito at tumalikod upang tumakas. Lumipas ang mga araw at ang batang lobo ay mag-isa at gumagala upang makahanap ng tubig at pagkain. At sa hindi malapit lumitaw ang ilang daga at nang makita ito ng batang lobo mabilis niyang sinundan ang mga ito ngunit ang mga daga ay masyadong mabilis para sa kanya. Samantala ang gutom na batang lobo ay nakita ang isang pagkain at natuklasan nito ang isang mabangis na kuneho na nakasabit sa isang puno. At dahil wala pa itong masyadong muwang hindi nito alam na ito ay isang bitag ng hunter. Marahan itong tumalon upang makuha ang hayop sa puno ngunit ang kuneho na ito ay masyadong mataas at hindi niya ito makuha at mas malala pa tinamaan nito ang bitag ng hunter. At habang nakabitin ng patiwarik kahit ano pang pagpupumilit nito hindi nito magawang makatakas. At sa mga oras na ito tatlong Indian na may dalang baril ang lumitaw at mabilis na binuksan ng pinuno ang bibig ng lobo at natuklasan na siya ay may magandang ngipin. Isa rin itong bihirang hybrid ng isang lobo at isang aso kaya nagpa siya itong dalhin ng batang lobo at paamuhin ito at binigyan din ito ng pangalan na White Fang. Ang lobo ay dinala sa tribe at araw-araw itong sinasanay ngunit bagamat mahirap ito nagpatuloy itong mabuhay ng ilang buwan. At lumipas ang ilang buwan si White Fang ay lumaki na isang malakas na lobo at siya ay ginagamit ng kanyang master upang tulungan sila sa kanilang mga gawain tulad ng pangingisda. Pinuprotektahan din ito ang kaligtasan ng tribe sa pagsapit ng gabi ngunit ang genetic sa katawan nito ay laging naghahangad ng kalayaan. At isang araw dumating si Jack kasama ang kaibigan nitong si Alex at binati nila ang mga tao at nakita ni Jack si White Fang at naalala niya ito. Nilapitan nito ang lobo upang mas makita ito at nang maglaon sinubukan ni Jack na hawakan si White Fang ngunit pinigilan siya ng may-ari nito at naniniwala ito na ang mga aso ay kanilang kasangkapan at dapat silang pagsilbihan nito at hindi dapat sila ginagawang alaga o nakikipaglaro sa kanila. Gayunpaman ang iba pang aso ay hindi gusto si White Fang at madalas nitong ginugugol ang gabi ng mag-isa. At sa sumunod na umaga gumala si Jack sa paligid ng nayon at nakita nito si White Fang kung saan sinundan niya ito ngunit nagulat ito ng isang malaking oso. Sinundan siya ng oso at tumakbo si Jack para iligtas ang kanyang sariling buhay at natomba ito ngunit nagawa niyang makabangon at nakahanap ng isang matataguan sa ilalim ng mga tumpok na kahoy. Nagpumilit ang oso at ginawa nito ang lahat upang makalapit kay Jack at sa kabutihang palad hindi siya maabot ng hayop gayunpaman nakuha ng oso ang kanyang braso at sinugatan nito. Lumitaw si White Fang sa eksena at napagtanto na si Jack ay nasa malubhang problema habang ginambala nito ang oso at ang dalawa ay nagsubukan. Natakot si White Fang at tumakbo gayunpaman nang lumiko ang oso sa kabilang direksyon muling bumalik si White Fang at parehong naglakad ang dalawang hayop sa paligid ng lugar at naghihintay kung sino sa kanila ang unang gagawa ng pag-atake. Pinakita ng oso ang malaki nitong katawan habang pinakita ni White Fang ang kanyang matalim na ngipin at pinakita na hindi ito aatras sa laban. Galit na umatungal ang oso sa kanya ngunit tila hindi natakot ang lobo bagamat ang kanilang komprontasyon ay tumagal ng ilang sandali umatras ang oso at umalis habang umalis din si White Fang nang napagtanto nitong ligtas na si Jack.
At sa lalong madaling panahon tinipon ni Jack at Alex ang mga supply na kailangan nila at naghanda na umalis sa nayon. Nakita ni Jack si White Fang at sinubukan na makipagkaibigan sa hayop sa pamamagitan ng pag-alok ng pagkain at habang papaalis pinagmamasdan sila ni White Fang. Si Jack at Alex ay nasa isang misyon upang maghanap ng mga ginto at yumaman sa pamamagitan ng pagsunod nila sa direksyon ng yumaong ama ni Jack. At nang maglaon si White Fang ay dinala sa lungsod ng kanyang master at ang lalaking nagngangalang Smith ay nakita ang lobo at nais nitong subukan ng lakas ng hayop at mayroon silang agresibong aso at pinakawalan nila ito kay White Fang. Gayunpaman ang kanilang aso ay walang laban sa lobo at madali itong dinaig ni White Fang. At nang makita ito ng kanyang master itinigil nito ang laban at sinabi sa kanya ni Smith na ilegal ang magdala ng lobo sa lungsod ngunit hindi nito tatawagin ang sheriff kung ibibigay ng lalaki sa kanya ang lobo. Hindi ibibigay ng lalaki si White Fang ng madali at sa halip sinubukan silang bigyan ng mga alpombra. Gayunpaman gusto ni Smith ang lobo at pinadala nito ang kanyang tauhan upang tawagin ang sheriff at dahil walang ibang pagpipilian ibinenta ng lalaki si White Fang kapalit ng pera at dinala ng kalalakihan si White Fang sa isang kamalig at sa mga sumunod na araw sinubukan nila itong sanayin. At sa lalong madaling panahon dinala nila ang lobo sa isang ilegal na labanan ng mga hayop at hiniling ni Smith kay White Fang na ilabas nito ang pagiging agresibo niya. Si White Fang ay mas malakas sa aso na nakalaban niya at mabilis nanalo sa laban at habang nakahiga ang aso kinuha ni Smith ang pera mula sa mga pumusta at ibinalik si White Fang pabalik sa hawla nito bago ito bigyan ng ilang pagkain. Patuloy niya itong dinala sa ilan pang mga laban at isang gabi balak nitong gantimpalahan si White Fang ng ilang pagkain ngunit ang lobo ay nagalit sa kanya at inihagis ni Smith ang buto sa sahig at tuluyang umalis. At sa lalong madaling panahon si White Fang ay muling dinala sa isa pang laban at sa pagkakataon na ito kailangan nitong labanan ng isang bulldog at ang may-ari ng aso ay lubos na tiwala sa kakayahan ng kanyang aso at naniniwala ito na matatalo ni Smith ang kanyang pera. Ang bulldog ay patas na laban para kay White Fang at nakita ito sa unang oras na magsimula ang kanilang laban. At lumalabas na nakuha ni White Fang ang kalamangan ngunit patuloy na umaatake ang bulldog sa kanya. Ibinagsak ng lobo ang aso sa lupa ng ilang beses ngunit muling bumabangon ang bulldog at kalaunan napatumbo ng bulldog si White Fang dahilan upang tumalon si Smith sa arena at nagsimulang umatake kay White Fang upang ipagpatuloy nito ang laban. Si Jack at Alex ay nagkataon na nasa lugar at mabilis nilang pinigilan si Smith. Ilang tao rin ang sinubukan na pigilan ng bulldog sa pagkagat nito kay White Fang at dinala ni Jack at Alex si White Fang sa isang bahay kung saan inalagaan nila ang sugat ng hayop. Ang pagsasama nila ay nagbigay sa lobo ng ilang oras upang gumaling at sa sumunod na umaga dinala ng dalawa ang lobo sa isang liblib na cabin na tinayo nila malapit sa kabundukan. Inalagaan nila ito at sa lalong madaling panahon bumuti ang kalagayan ni White Fang ngunit siya ay agresibo at pinag-usapan ng dalawang magkaibigan kung ano dapat nilang gawin sa hayop at sinubukan itong lapitan ni Jack at tanggalin ang kanyang kedena gayunpaman pinakita ni White Fang sa kanila na hindi siya pala kaibigan. Napagtanto ni Jack na ang lobo ay natatakot sa kahoy na hawak ni Alex at sinubukan nitong magtangka na alisin ang kedena ng lobo ngunit kinagat ni White Fang ang kamay niya. At sa kabila nito silang dalawa ay naging magkaibigan sa lalong madaling panahon at ang lobo ay masigla na tumatakbo sa paligid ng walang pag-aalinlangan. At bukod pa rito tumatakbo ito kasama si Jack sa loob ng minahan na ginawa nila ni Alex nang biglang isang pagsabog ang naganap at si Alex kasama si White Fang ay kailangan na iligtas si Jack. At nang ilabas nila ito nakita ni Alex ang ilang gintong alikabok sa paa ng lobo at napagtanto ng dalawa na nakita nila ang mga ginto. Mabilis silang bumalik sa loob at nakita na natagpuan nila ang pinagmumulan ng mga ginto. Binigyan ni Alex si Jack ng ilang ginto at pinadala ito sa bayan upang masuri ang mga ginto sa kalidad nito at dinala nito si White Fang at lumalabas na ang ginto ay puro. Handa nang bumalik si Jack sa kanilang lihim na lokasyon gayunpaman si Smith at ang mga tauhan nito ay nakita siya kasama ang lobo. Sinundan nila ang dalawa at habang nagpapahinga ang grupo sa loob ng cabin ang isa sa grupo ay tinakpan ang kanilang chimenea upang mahirapan silang huminga sa loob. Sinubukan nilang lumabas ngunit ang pinto ay sinarado sa labas. At bukod pa rito ang grupo ay nagsimulang bumaril sa kanila at wala silang pagpipilian kundi ang magtago at mas malala pa nagsindi ng sulo ang grupo at ginamit ito upang sunugin ang cabin. Si Jack at Alex ay nagtulungan upang pigilan ang apoy at habang ginagawa ito ang isa sa grupo ay pumasok sa pinto at tatapusin na sila ngunit tumalon si White Fang sa kanya at mabilis itong pinatumba. Pumutok ang baril at aksidenteng tumama ang bala sa isa pang miyembro ng grupo at mabilis na nag-reload si Smith upang magpaputok kay White Fang ngunit naubusan ito ng bala.
At dahil naubusan ng swerte tumalon si White Fang sa kanya at kinagat siya at inatake siya nito at sinubukan siyang panatilihin sa sahig. Ang iba pang miyembro ay sinubukan na barilin ng lobo ngunit pinigilan ito ni Jack at inatake ito habang dinala ng grupo hanggang sa lungsod at dinala nila ito sa sheriff upang makatanggap ng tamang parusa para sa kanila. Nag-iisip si Jack tungkol sa kanyang susunod na gagawin at iniisip na bumalik sa kanyang bayan sa San Francisco upang maging isang may-ari ng hotel kasama si Alex at ang kasintahan nito. At dahil alam na hindi nito pwedeng isama si White Fang, dinala niya ito sa kagubatan at sinubukan na palayain. Ayaw manatili ni White Fang sa lugar at sinubukan ni Jack ang ilang paraan upang itulak ito papalayo pati ang pagbato niya sa lobo. At dahil hindi umaalis ang lobo, ang huling solusyon ni Jack ay gumamit ng kahoy na patpat upang takutin si White Fang dahil alam nitong takot ang lobo sa bagay na ito. Bumalik si Jack sa lungsod at sumakay sa daungan at sa mga oras na sasakay ito sa barko nagbago ang kanyang kalooban at nagpasya na manatili sa lugar. At matapos na magpaalam kay Alex, bumalik ito sa kanyang cabin at muli itong itinayo bagamat namumuhay ito ng mag-isa sa loob ng ilang araw na pagtanto ni White Fang na ang kanyang kaibigan ay bumalik at tumakbo upang salubungin ito. At sa mga sandaling yun pareho silang tumakbo sa isa't isa at niyakap ang isa't isa ng mahigpit. Ang pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang magkaibang uri ay nagpapakita sa atin na ang lahat ng nilalang ay may kaluluwa at ginugol ng dalawa ang natitirang bahagi ng kanilang mga araw ng magkasama. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.